We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kagulasang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman si Eden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, mga utod nga butkon sang tawo na sapuan sa kilid sang dalan sa La Paz, Iloilo City. Samtang sa Haro naman nasapuan ang lawas sang tawo nga pugot ang ulo kag utod ang mga butkon. Kapulisan ginahibalo kun bala konektado ang duha ka mga insidente. Pahanomdo mga kapuso, sensitibo ang inyo matanaw nga video. May detalye si Kim Salinas live gikan sa Haro, Iloilo City. Kim, anong latest? Gert, Kate Adrian, padayon ang investigasyon sa kapulisan sa nasapuan nga mga utod kag mga utod nga butkon kag lawas nga utod ang ulo kag butkon sa duwa ka separado nga lugar diri sa syudad kaina lang sang aga. Alas 6 kaina sang aga, samtang malawig sang iya karabaw sang nakita ni Adver ang isa ka sako sa hilamunan sa kilid sang dalan sa Barangay Tikod, La Paz. Ginpulot sini ang sako agud kun tanay sudlan sang kahoy. Apang natingala ini kun anong unod sang ginbuksan dito na sini nakita ang duwa ka maotod nga butkon sang tawo. Gani kay bugat, ipanawagan ko sabay ko kag lantawon, mi kanay koreng. Tigali nang butkon ka tawo. Diri kag nangayo sang bulig sa barangay si Adver. Suno ka Elias Dodoy antes pa man nasapuan ang mga butkon, may nakita ini nga puti nga van nga nagpondo sa lugar. Alauna kay inasang kaagahon samtang ini ang papauli. Sugata ko sila, ga hinay-hinay sila sugata ko. Pero ang unod sang van, tinted ang iyang glass, pero hindi makita ang tao, wala sa sang plate number. First time kuno sini nga nakita ang nasambit nga van sa lugar kag ginapatihan nga amuyadto ang nagbilin sa utod nga mga butkon. Sa pagpangusisa sang La Paz Police, wala sa may nakita ang mga palatandaan sa mga butkon. Ginapatian, pila pa lang ini ka oras nga ginbilin sa lugar. Posible gingamitan sa matalom nga bagay ang pag-utod sini. Wala pa man nasolbar kung sino ang nagapanagiya sa mga utod nga butkon. Matapos lang ang pila ka oras, may isa naman kasako sa rin nagalabaw ang mga tiil sang tao ang nakita sa kilid sang floodway sa Barangay Buhang, Haro. Wala naman kay abi ko basura lang. Iara sa may aragian, ipahigat ko tani. Di parahan ko may gagawa nga tiil. Amo to nga way ko naging tandog. Sang ginbukad sang soko, nakita na matigan ng alawas sang lalaki nga ginabanta nagaedad 30 anyos. Utod ang ulo sini kag duwa ka mga butkon. Nakasuksok lang ini sang itom nga brief. May pila sini sang pagkabuno sa dugan kag tiyan. Hindi taman maka-confirm na, hindi tama hambal man niya managiyaw, pero teka balo sa ilan palang taon talimpyo nga gyud. Ang kunyong naman bugat man mo no? Oo, nga matalom no. Oo, dapat daw tiyan na gamay nga kutsilyo na. Kung isa mo lang hindi man na uro kasarang nakakon gyud. Sa ibabaw sang sako may ginbilin nga karton sa diin nakasulat ang mga tinaga nga ibalik ang kamay na bakal babala sa mga puser. Merry Christmas 2023. Ginapadalman pa sa kapulisan kung may kaangtanan sa iligal nga droga ang krimen bangod sa mensahe sa karton kag sa na-recover nga 3 ka sachet sang shabu nga nakaipit sa brief sang bangkay. Ginalantaw sang kapulisan nga posible konektado ang nasapuan nga lawas sa Haro sa nasapuan nga mga butkon sa La Paz. Dako kon tani nga bulig suno sa ila kung makita ang ulo sa biktima para makilala ini. Posibilidad nga amon na to ang kamot sa amon tapos amon din ang iyang lawas. Kay nakita taman diri nga utod ang part nga utod amo gina ang kwan sang kasupon dito. Posible man suno sa kapulisan nga kagabi pa ginhimo ang krimen bangod tiga na ang lawas kag wala na sang nakita nga dugo.
Nagalaom ang kapulisan nga makita ang ginutod nga ulo agud matumod ang identity sang biktima kag background sini. Jerk. Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Mga puso na Grense OFW na patay sa grupong Hamas sa Israel, ginlubong na. Evacuation centers ang syudad, opisyal na nga gintawag bilang Loretta Via Lacre Evacuation Center bilang pagdumdom sa iya pagkabaganihan. Nakatutok Aileen Pedreso. Kahapon nga adlaw gindulong na sa iya ulihi nga palahuwayan ang Negrense OFW na si Loretta Alacre nga napatay sa grupo nga Hamas sa Israel. Wala na napunggan sang pamilya kag mga abyan ni Loretta ang ila emosyon sa ulihi nga inoras nga kaupod nila ini. Namiskid namon nga, di na sa namon makita. Daw hindi namon malipatan hasta sa katapusan niya nga pagbulig sa amon. Gusto ko sang hakson kung ara sa ako natubang subong. Pero hindi ko na mahimo subong kay tungod wala na sa. Sa piyak sang kasubo nga mabulag na kay Loretta, bisan paano, may kalipay nga nabatsyagan ng pamilya. Bangod may nabili nini nga handumanan ang Loretta V. Alacre Evacuation Center. Tuyo sang LGU nga mapahibalo sa masunod nga henerasyon ang nangin sakripisyo ni Loretta subong man sang iban pa nga OFW. And may this act of the city be a reminder to the families of our OFW still working abroad and to take care of the resources na napadala dito sa ato. Nagpasalig naman ang Department of Migrant Workers nga hindi pagpabayaan ang nabilin nga pamilya ni Loretta, ilabi na ang mga hinablos nga iya ginapaeskwela. Do all what we can. Himuon ang tanan nga serbisyo kag pabulig para mabuligan. We made this vow to the family. Nabuligan ang tatlo ka hinablos na ginapaskwela niya. Upod Gerwa Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Samtang mga himata sang OFW nga si Grace Prodigo Cabrera nagpadulong na sa Pampanga para sa natalan nga pag-abot sang abo sang ila himata nga napatay sa tunga sang tensyon sa Israel. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Nagpadulong na sa Pampanga ang duha ka utod ni Grace Prodigo Cabrera. Iloy sini kag mga hinablos. Si Grace ang tumandok sa barangay Burak Maasin apang sa Pampanga na ini nagapuyo bangod taga didto ang iyabana. Madumduman nga ginabdak kag ginpatay sang grupo nga Hamas si Grace sang ginsulod ang balay sang iya amo sa Kibbutz Be'eri sa Israel sang nagligad nga bulan. Suno kay Mayor Francis Amboy November 3 sang gabi sa naghalin sa Iloilo ang pamilya. Gindulong sang LGU ang mga ini sa Iloilo International Airport. Ang iya ding mga himata kaupod sa iyang iloy kag bugto naglakat pakadto sa Pampanga, mga 11 gid sila kag kalipay kita nga ang ilang mga pamasahe gin sponsored sang OWA kag kita sa local government naghatag man financial piskan pang allowance nila. So by this November 6 maabot daw ang iyang bangkay. Natala na maabot ang Ernie Grace sa Pampanga subong nga adlaw matapos nga ginkremate ang iya nga bangkay. Ginahikot naman sang LGU ang pagdeklara kay Grace bilang baganian sang banwa bangod sa pagsakripisyo sang iya kabuhi agud masalbar ang iya nga amo. Makipagsapol pa ko sa akong membro sang sanggunian together with Vice Mayor Ite Calvasetti kag tun-an sang maayo kung paano siya i-declare nga hero nato sa panahon sang Maasin. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Iloilo City Mayor Jerry Treñas ginhangkat ang mga nagdaog nga barangay kag SK officials nga magpaidalom sa drug test. Anti-illegal drugs operation sa kabarangayan hugot nga ipatuman. Ini ang gitutukan ni John Sala.
Antes pa man magpungko sa pwesto, liwat niya ginahangkat ni Mayor Jerry Treñas ang mga nangin madinalagon nga barangay kag SK officials nga magpaidalom sa drug test. Una nangin paig sang Iloilo City Police Office nga may pila ka mga nagdaog sa eleksyon nga ilan na monitor nga konektado sa illegal nga droga. Suno sa alkalde, bangon hindi man mandatory o kung wala sang layi nga nag-require nga magpaidalom sa drug test ang mga nagdaog bilang rekisito antes makapungko sa pwesto, kunta ni delikadesa na lang kuno ini sa mga opisyales nga mangin ehemplo sa ilan na sakupan. Positive siya din, we will have to undergo rehabilitation. And we will report him to the PNP. Pero makaserbisyo mo sa Japan, sir, no? After is negative. Dugang pa sang alkalde. Waay man ta siling merit, pero balaan mo man, kung nag-cooperar ka din sa City Hall, kundi matapos man ang kooperasyon namon sa inyo. 2020 sang indeklara bilang drug cleared ang Barangay Veterans Village kay isa man sadto sa ginatutukan sang otoridad. Kag suno sa bagong nga punong barangay, padayon ang ilahugot ka kampanya batok sa ilegal nga droga. If diri na matabo, and hopefully hindi na diri matabo, no, isaguro sa tika nga maubra ko is i-undergo taman sa rehab ang aton nga ang nag-positive nga na. Kag hindi taanay pagpapungkuon habang positive pa siya. Dapat kita man mismo kabalo nga malain ini. Kag dapat kita man mismo maging ehemplo sa aton mga pumuluyo. Samtang ginpahayag man sang LGU nga ini ang mag-provide sang test kit sa mga barangay sa mga may luyag magpaidalom sa drug test. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sakripisyo naman sa mabaganihan gindumdom sa pagsaulog sang ika-125 katuig nga anibersaryo sang al 5 de Nobyembre sa probinsya sang Negros Occidental. Yaring balita nga atong gintutukan. Liwat nga nasaksihan kung paano nagsakripisyo kag nagbato ang mga Negrense sa Espanyol sang tuig 1898 pinagi sa presentasyon ukon dramatization. Mabatian ang matunog nga lupok sang kanyon kag makita ang mga armas sa gingamit nga nagpaisol sadto sa mga Espanyol. Ini ang nangin highlight sa ika-125 katuig nga anibersaryo sang al 5 de Nobyembre ukon Negros Day nga ginakabig bloodless revolution. Nagpaindis-indis man ang nagkalaing-laing nga bulutuan sa isa ka fancy drill competition. Ginasaulog man ang al 5 de Nobyembre sa Talisay kag Silay City kung sa diin ginbalikan ang kontribusyon sa mga baganihan. Samtang, ginlunsar sa Negros Museum ang historical book nga Dauntless sang Filipino-American author nga si Marie Silva Vallejo. Napulo katuig tipo ni Vallejo ang historical accounts gikan sa nagkalain-laing libraries nga nagatutok sa nangin kontribusyon sa mga Pilipino kag Filipino-Americans sang World War II, ilabi na sa nangin papel sang US Army 1st kag 2nd Filipino Infantry Regiments sa nagkalain-laing isla kaangay sang Negros kag Panay Islands. If it is historical research, you have to have perseverance or else you'll give up. Because fiction is very easy. If you don't find it, follow all the leads. Follow all your leads and just don't give up. Mangin kabahin ini sa historical references sa Negros Museum. World War II, nobody knows about it. And that is our history. We must tell all the young folks to read the book or to research on World War II. Talking about the war is kind of boring for the young people. I think what would be interesting to them is to find out who really were these men. Where did they come from? Ang Dauntless ang ikaduha nga libro ni Vallejo. Una sini nga ginsulat ang Battle of Ising, the untold story of the 130th Infantry Regiment in the liberation of Davao and Mindanao. Nya kabahin karon sang American Historical Collection sang Pungsod. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, bangkay na sang nasapuan kahapon sang aga nga nagalutaw sa Iloilo River si Jofi Tupaz tumandok sang Pasay City, Iloilo kag isa ka crew sang barge nga nakadungka sa amuman nga lugar. Una ginreport sa mga kaupod sini nga nahulog sa suba sadtong Sabado sang kaagahon si Tupaz. Santo sa investigasyon sang Philippine Coast Guard, yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon si Tupaz sang natabo ang insidente. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
17 ka Chinese nationals nga ginaaligar involvado sa cybersex arestado sa ginarentahan nga balay sa Haro, Iloilo City. Si Kim Salinas nakatuto. Wala na nakapalag ang 17 ka mga lalaki nga Chinese nationals nga ginatudlo involvado sa operasyon sa ginapayag cybersex den sa Barangay Balantang, Haro, Sabado sang Kaagahon. Ginpangunahan sang Iloilo City Police Intelligence Unit ang pagserbe sang search warrant sa ginarentahan nga balay sa mga suspect kung sariin naaktuhan sa mga operatiba ang ila-illegal nga operasyon. Abta natin dito ang mga computer nga open pa kag nakita natin dito nga may mga ebidensya na sila nag-engage man sa cybersex. Na-recover ang 24 ka computer units, 49 ka cellphones, kagiban pa nga electronic devices nga ginagamit sa mga suspect sa ila transaksyon. Pinapacilitate nila ang amusin ng transaksyon kag may nakita man kita tong mga nude photos and videos nga ginagamit man nila sa ila transaksyon. Sunod sa City Intelligence Unit, ginapadala sa mga sospek ang mga hublas nga litrato kag binastos nga videos sa mga individual nga kalabanan Pinay sa ilang mga kliyente nga foreigners. Masobra isa ka bulan man ginamonitor sa otoridad ang ilegal nga operasyon sa mga sospek nga ginabanta 6 ka bulan nga nagatinir sa lugar. Apang sunod sa pila ka mga residente, wala man sila may naobserbahan nga mga ilegal nga aktibidad sa balay. Wala naman kasi lagi naman ako na nagtataka nga ba't walang tao dyan eh. Pero wala naman ako napapansin na kakaiba or may tao sa loob. Pisa ng opisyal sa barangay, wala man kunos ang ideya sa aktibidad sang Chinese nationals. Nakibot lang kami kay in fact sa tututuod, wala gina na matalakay sa council na may dayuhan nga nagpangarkila sa sina nga balay. Kaso sa paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ginapangatubang sa mga sospek. Upod Kirwel Porquia, Kim Salinas, Western Visayas. Patay ang 27 anyos nga babae matapos nga ginluthang sang makatatlo ka beses sa Barangay Adlawan sa Roa City, Capiz, Biyernes sang gabi. Suno sa kapulisan, nagadrive sa motorsiklo ang biktima nga si Sheila May Dulia papauli sa banwa sang panitan sang gintiro ini sang nagasunod nga riding in tandem suspects. Gintuyo pa sini nga mag-drive palayo apang natumba ang iya motorsiklo. Nakaangkon ini sang mga igo sang bala sa likod. Padayon pa ginakumpirmar sang kapulisan ang impormasyon nga nakabaton sang death threat ang biktima antes ang krimen. Sa kabilog na complete, wala niya dito record ang biktima. Naka-mention ang kapitan sa co-owner na nakamodo ang pamilya nga may in the parts ng workplace na mo. So I don't know kung may kaaki or friend, no? But we need to confirm that statement ng kapitan. Samtama kapuso sa Bacolod City naman, DPS o Department of Public Services masako na sa pagpanghakot sa mga basura nga natipon sang tigkalalag kag long holiday. Malapit 50 ka truck gin dispatch sa buong Lunes. Yaring balita nga atong gintutuka. Hindi magnubo sa pulo ka tonelada ang matipon nga basura sa isa ka patio sa Barangay Alhis bangon sa magdagsa sa mga tawo sa pagduaw sa ilang minatay. Pero hindi tanan diretso sa dump site, pila diri gina-recycle. Naitag-dress yung isa ti supot man, damo man mo. Dawat pisan lang. Sa clearing operation sa Mapatso, hugot man nga ginabantayan ang makawatan nga sa masami, nagapang target sang bago nga lapida kag sunodlan sang kandila. Mispata namon kag makita namon so gid namon sa gwardiya ti palapitan gina kag gwardiya sa wayon. Tagat gatingwa man sila kay pigado man. Sa buong adlaw, kapin 50 ka dump truck ang gin-dispatch sa syudad sa pagtipon sa mga basura sa iban pang mga patso. Pati kadamo sang holiday, ang aton nga mga paleros, ang aton mga drivers affected man during tigkalalag, nagbisita man sa ilang mga minatay, nagpauli sa ilang probinsya. Buong tungod back to normal, ga-catch up kami sang mga backlogs nga nabilin pa during the holidays. Samtang, ginatutukan naman sa LG yung plano nga pagsulod sa isa ka public-private partnership. Kaupod ang third-party contractor nga nagamintina sang sanitary landfill sa Felisa kag nag-operate sang inadlaw nga hakotay sa basura. We will solicit the best offer sa atin. Pero ang 1 year nga contract, labi na gid sa mga amuning
operations may not be sufficient for a proponent to put the proper investment. Target sang syudad nga mag-operate sang kaugalingon nga recycling facility kung sa diin 80% sang daily waste ay convert sa mapuslan kag makwartahan nga mga pagkabutang. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. COMELEC ginpahanumdom ang mga nagpadalagan sa barangay kag SK elections nga magsumiter sang ila nga Statement of Contributions and Expenditures o KONSOSE. Ini ang gintutukan ni John Sala. Makahalawat-hawat ang pwesto ni Rogelio nga incumbent barangay kagawad sang Barangay Veterans Village, Iloilo City sa nagligad nga eleksyon. Halin sa ikalimang nga pwesto sa 2018 elections, ikawalo na lang ini sang nagligad nga eleksyon. Napaslawan man ini nga makapungko liwat sa pwesto na hibaluan kuno sini nga dapat gihapon nga magpasa ini sang iya sose. Amo nang guidelines ng COMELEC. Ang ginayang nila kay Leto at may mo tumanon tagid na. Ang nagdaog naman nga punong barangay ginahanda ng iya sose. Kampante kuno ini nga wala ini naglapaw sa required nga gasto sa kampanya. Kinahanglan gid naton nga mag-file sang sose whether nagdaog kita or na perdi kay dira naton makita kung pila bala ang allowed kung ang kandidato bala nagsunod sa allowable nga dapat lang magasto naton sa pagpadalagan. Ito sa COMELEC guidelines, hindi dapat nga maglapaw sa 5 pesos per registered voter ang barangay ang magasto sa isa ka kandidato. Makabig nga election offense kung magsobra diri ang magasto sa isa ka kandidato daog man o kung perde. Mandatory sa nang dalaw nga dapat before the assume dapat kasabit sila SOSE. Sa November 29 ang deadline sa pagpasa sang SOSE. Upuod kay Hans Dischetto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, nangin madinalago naman kag madinuagon ang selebrasyon sang Pinta Flores 2023 sa syudad sang San Carlos Negros Occidental. Kahapon, 5 ka mga contingent ang nagpasakop sa street dance competition kung sa din gipasundayag ang maragtas, kultura kag tradisyon sang San Carlos City. Gindeklara nga champion ang Tribo Yusgara. Siyempre, nagdugang ang duag sa selebrasyon sang nagbonding na sa Kapuso fans Sanday Bubay, Shaira Diaz ag EA Guzman nga pareho nga nagsing and dance sa Center Mall grounds. Makitaan ang mataas ng energy kag all-out nga support sang fans sa nagwa ng ila mga idol. Tubtob sa mga masunod nga Kapuso Fiesta upod ang inyo Kapuso Stars. Mga kapuso, kung ikumpara sa mga nagliligad nga adlaw, naghinay na ang hangin amihan, gani liwat nga maeksperiensyahan ang mapaang nga tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod. Suno sa pag-asa sa karon wala sang bagyo nga hana mag-epekto sa pungsod. Easterlies o kunang hangin halin sa dagat Pasipiko ang nagaluntad sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Bangod warm kag humid ang kinaiya sini. Posible man ini nga halinan sang madamol nga panganod nga magadalas ang pag-ulan ilabi na sa hapon o kun gabi. Base sa datos ng Metro Weather, may chances ang ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, kag pila ka bahin sang Negros provinces. Posible man ang mag-ulan sa iban pang bahin sang Pusod, subong man sang Luzon kag Mindanao. May mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani mangin alerto gihapon sa posible baha o kun pag-usmod sang duta. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nabilin nga sigarilyo kag heat transfer halin sa welding machine posible nga gintunaan sang sunog sa ginakonstruct nga building sa Mandurriao, Iloilo City sunod sa BFP. Samtang palyado nga linya sang kuryente gintunaan sang pagkasunog sang 3 ka mga balay sa La Paz. Si Kim Salinas nakatutok. Nagalabot sa masobra 500,000 pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog sa ginakonstruct na building sa Iloilo Business Park sa Mandurriao pasado alas 6 Sabado sang gabi. Sunod sa BFP, partially damaged ang ika-11 nga panalkan sa building nga ginahimo bilang temporaryo nga warehouse sang ginapatindog nga Enterprise One building nga tuyo himuon bilang opisina sang isa ka BPO company. Sunod sa construction worker, nagalagaw sila sa obra sa ground floor sang building sa may nabatian sila nga lupok. Lumabas ako dito tapos nakita ko na may usok na. Pero may narinig ka po to? O mayroon kanina. Para sitilin siguro, ewan ko kung ano yon.
Sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, posible gintunaan sang kalayo ang nabilin nga upos ang sigarilyo. Ginalantaw man ang heat transfer halin sa welding machine nga nakakontakt sa combustible material kaangay sang pintura, thinner o butane. From discarded lighted cigarette butts, and ang second is electrical in nature. So i-determine ta if it is accidental or intentional. Wala man sang napilasan o napatay sa sunog. Ginpahayag naman ni Harold Hieronimo, Vice President and Head of Public Relations and Media Affairs ng Mega World Corporation, nga wala sila sang jurisdiction sa building bangod wala pa ini na turnover sang contractor sa ila. Ginpasalig sini nga organisado ang township sang Mega World bangod may nakahanda nga seguridad kag plano sa tanan nga building sa tion sang emerhensya kag krisis. Sa ginpagwa nga official statement sang Iloilo Business Park, nagapasalamat ini sa BFP, Philippine National Red Cross kag Iloilo City LGU sa bulig agud mapalong gilayon ang kalayo. Business as usual sa tanan nga office buildings, hotels kag commercial establishments sa sulod sang Iloilo Business Park. Samtang tatlo ka mga balay nga himo sa light material sa barangay Kaingin Lapas ang ginlamon sang kalayo Domingo sang kaagahon. Suno sa BFP, palyado nga linya sang kuryente ang ginatudlo gintunaan sang kalayo. Yara sa 35 mil ang nalista nga danyos. Kadua man, may nakita man dito aton investigators nga ang saksakan sa second floor sa balay ni Ma'am Arlene. Ang ginabanta, walo ka maapektado nga individual ang temporaryo nga nagatiner sa balay sang ila mga paryente. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Excited na sa i-roll bilang mitena si Rian Ramos. Wala pa sang clue nga ginhatag ang aktres kung bala mangin kaapi ni Neo kung kaaway sa Encantadia Chronicles Sangre. Isa ka ice queen ang role ni Rian nga kapid ni Cassiopeia nga karakter naman ni Solen Yusaf sa Encantadia sang 2016. Mas nagdugang ang reson sa masadyong nga Christmas bangod ginlunsad na ang Christmas Station ID sang GMA Network. Napuno sang love and hope ang mga kapuso ta kahapon sang ginpakita na ang ikaw ang love, hope, love blessing nga Station ID subong nga Paskwa. Sa All Out Sundays, ginlunsad ang official music video kung sa rin nakita ang kapuso stars sa iban ng mga personalidad sa TV man o kun sa radyo. Mga kapuso, karon sa gabi na magabalik sa primetime si Ruru Madrid bilang Black Rider nga mo ang maging hero sa mga pigado ang ginapigo sa nagapangita sa hustisya. Excited na pero pressured si Ruru bangod maaksyon naging tense ang una pa lang ang mga eksena bagay nga ginpangabudayan ginya kag sa iban nga co-stars. Makaupod ni Ruru si Yasi Presman, Kylie Padilla kag Mateo Guidocelli sa Black Rider nga malantaw na karon sa gabi alas 8 sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 49 days na lang, Pasko na. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas ag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo ginya salamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Adrian Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.